Inaasahan na naman ni Papa Philmar si Andy. Nung nagpakuha ito ng orange para mameryenda ni Andy ay iba ang kinuha ni Papa Philmar. Kamatis ba naman ang kinuha kaya si Andy ay napatawa. Hindi nga raw ito orange. Tawang-tawa naman si Philmar at Yogi na kumukuha ng video sa kanilang ginawa kay Andy. Sa simpleng bagay na ginagawa ni Philmar para kay Andy ay napakahalaga nito. Sa ganitong bagay ay napapasaya ng sobra si Andy. Namimiss ang kanyang panganay niyang anak pero itong si Philmar pilit na pinasasaya ang asawa para naman mawala ang inip kay Ate Ellie. Buhat-buhat naman ni Kuya Toro si Baby Lilo. Madalas na nga si Toro sa bahay ni Philmar. Minsan ay dito na siyang natutulog. Sa ginagawang maliit na kubo, kasi ay tumutulong itong si Toro. Minsan ay inaalagaan ang kanyang bunsong kapatid na si Lilo. Gustong-gusto ni Lilo si Kuya Toro niya dahil si Ate Ellie at Kuya Toro lamang ang kapatid na nakakapagbuhat kay Lilo dahil malalaki na sila. Namimiss din ni Lilo ang alaga ng isang kapatid. Kaya naman to the rescue itong si Kuya Toro habang wala si Ate Ellie. Namimiss din naman ni Toro si Ellie dahil silang dalawa ang halos magkaedad at magkalaro pag nandito si Ellie sa Siargao. Ang breakfast naman ng Islanders sa umaga ay napakasimple din. Palaging tinapay o pandesal. Kung hindi tinapay ay pakwan o prutas. Dito lang ay busog na sila at kahit tinapay ay energy na nila ito hanggang tanghali. Si Philip naman ay may pinuntahan kasama si Mau. Close na close ang pinsan ni Philmar kay Philip at Yogi at palagi itong madalas lumabas ng magkakasama. Itong si Philip ay talagang mabait na tao kaya naman open na open ang bahay ni na Andy sa kanya. Makikita sa kanyang itsura na napakabait talaga niya. Mahilig din siya sa sports tulad ng basketball. Iba talaga ang nakatira sa probinsya. Kapatid o anak na ang turing nila kay Philip. Kaya naman ang tawag sa kanila ni Yogi, ni Andy at Philmar ay panganay number 1 at panganay number 2.
Good morning, people. Magkakasama sila palagi magtungo sa tabing dagat para masaksihan ang kagandahan ng alon kung sila ba ay tutuloy mag-surfing o hindi. Hindi lamang bahay ang inaalagaan nila, kundi ang dagat na napakahalaga sa kanilang mga surfer o taga-isla. Maganda at malinis na karagatan ang sagot sa masarap na pamumuhay dito.